Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is B, the explicit Bessie. Hi guys, this is C, the fairest of them all. Welcome to our podcast. Hi, chatters. Hi. Natok na. Hi. Hello! Last episode! Yes. Grabe Last yung Hindi episode. Inilalaban energy ng ko. last episode. Sana naman pantayin yung energy ko kasi last episode na to ng season 3. Ano, lowbat na ba? Nakakahiya kasi sa oras mo dyan, sa oras namin, di ba? Ha? Anong oras mo dyan? Ang aga-aga pa dyan ah. Anong oras mo dyan? 1 a.m. Oh, aga-aga. Mag-alas Yung dos isa- na stan. Ako, late na Mm-mm. dito, guys. 9 na. Ano ba? Isip. Okay. Nay. So, ewan ko ba kung tama bang sabihin na save the best for last. Kasi ewan ko kung best itong topic na to kasi baka mas stress lang tayong lahat dito. But anyway, magpo-proceed na Baka tayo sa... makarealize tayo ng mga bagay-bagay. Ayan, baka mamaya mag-rant-rant lang ako dito. Diyos ko, Lord. Pigilan niyo ako, ha? Ano Pagparant ba ang na ako. topic natin? Ano Go. ba ang topic natin? Very good question. So, ang topic natin ngayon ay how will you know if you are a person? How will you know? Lakas ng Okay. trip mo. Yes, para may energy tayo. Nag-Milo kasi ako eh. Charot. For How will energy you was... know? Yes, my energy was happy. Okay. So, how will you know if you are underpaid? Okay. Ayun. So, napili ko tong topic na to because, so yes, I'm going through something during that time. Okay. So, and ang saya lang kasi hindi naman masaya, pero na-timingan lang din talaga na meron tayong hinaharap ngayon na Great Resignation. Have you heard about that? Wow. Yung No. Great Resignation. Nasa news din yun na parang nag-i-increase na talaga yung numbers ng mga nagre-resign, yung turnover ng resignation, blah, 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 gano'n. And maraming factors na yun. At isa doon sa factor na yun, ayun nga, underpaid yung mga tao. So, dito, i-discuss natin sa experience natin, tsaka yung konti nating kaalaman kung bakit nga ba or paano nga natin malalaman kung underpaid tayo. So, syempre, kapag ka ikaw, naghahanap ka ng work. Okay? So, unahin mo kapag naghahanap ka ng work, syempre, i-check mo na kung ano ba yung rate mo sa market. Diba? Kapag naghahanap ka ng work, Yes. diba, meron kang makikita naman doon ng mga salary range doon sa position na ina-applyan mo. So, doon pa lang malalaman mo na kung ito bang papasukan mo na to, underpaid ka dito, or tama lang sa market. Okay? Nakakasunod po ba tayong lahat? Yes. Actually, wait lang Yes, po. sorry. Yung market, medyo nalilito ako dyan. So, i-educate mo na lang ako. Okay, ang Kasi- market. Meron po tayong iba't ibang market. Meron po dito sa may Baguio. City market. Puta ka. Visit ka. Hindi. Kapag May kunwari, satellite market po kayo dyan. satellite. Ito, which we call Talipapa. Hindi po satellite sa amin yun. Talipapa. Pa-satellite pa siya. Okay. Anyway, yun nga. Social yun satellite. Satellite. Ano pa palang. Yun na, madami kami dito. Marami, oo. Tapos, yun nga, for example, naghahanap ka ng trabaho, may nag-hire sa'yo. For example, hindi ka talaga naghahanap sa ibang mga position na available. Tapos yun kunwari, for example, ang offer sa'yo 1,000. Tapos paano malalaman kung underpaid ka? Tingin ka sa ibang mga platforms kung yun ba talaga yung ino-offer dun sa position na yun. Bigla kami nakita mo 2,000 pala yung range, ganyan. So,
1,000. Pero, minsan kasi, depende rin yun. So, syempre, kunwari, kumagat ka na doon sa 1,000. Pero yung, sa second, parang second na, paano mo malalaman is, kunwari, nagtatrabaho ka na-hire ka na, nagtatrabaho ka na, paano mo naman malalaman kung underpaid ka? Yun nga, i-check mo sa market. Tapos, i-weigh mo din kung yung load ba ng work mo. So, nasa load din ng work mo yun or yung quantity ng trabaho na ginagawa mo. For example, parang ang trabaho mo 8 to 5 pero hindi mo siya natatapos. Tapos ang, 'di ba? Parang tas ito lang yung sinasahod mo. Tapos yung mga nakikita mong ka-work mo, yung 8 to 5 nila, 8 to 12 lang silang katrabaho. Tapos pares naman kayong posisyon. Tapos sila natatapos na ng 12. O, di ba parang underpaid ka nun? Agree ba kayo? Yes. Yes po, ma'am. Yes. Talaga namang masyadong interactive ang ating podcast ngayon. Hindi, yun lang. Parang sa experience ko kasi, nung pagdating ko kasi dito, hindi ko talaga alam kung magkano yung i-expect ko. Actually, hindi ko rin alam kung anong posisyon na papasukan ko. So, yung posisyon na pinasukan ko, wala akong idea kung magkano. So, kung ano lang yung in-offer sa akin, kinuha Ano ko bang na. position kasi yung pinapasukan mo? Hindi siya top eh. Medyo bottom pa siyang position. So, yun. Kaya hindi ako nag-expect masyado kasi bottom pa nga. So, pero nung ginagawa ko na yung trabaho ko, parang doon ko na nare-realize na parang feeling ko underpaid ako kasi binigyan ako ng another responsibility na parang responsibility na siya ng dalawang tao pero binigay lang sa akin. Tapos, may addition pero hindi pa kalahati ng, alam mo yung sasahuri ng isang tao. So yun, malalaman mo rin na underpaid ka dun sa responsibility na ibibigay sa'yo. Yung pang responsibility lang pang dalawang tao, binigay lang sa'yo, tapos hindi naman na-compensate ng pang dalawang tao or kahit man lang sana 60%, 'di ba? Parang ganon. Tapos, ano ba yung na-experience ko na parang underpaid ka din, malalaman mo kung ang tagal-tagal mo na sa company pero wala pa rin increase. Alam mo yung fair na increase. Parang siguro in-increasean ka lang ng isa o dalawang beses pero 6 years ka nang nagtatrabaho. 'Di ba? Oh. So underpaid ka talaga pag ganun. Parang sa experience ko nga na parang ang tagal mo na nagtatrabaho. Syempre, masasabi ko rin naman na I'm doing an exceptional work. Charot, ang yabang ko doon. Kasi sila rin naman yung nagsasabi na parang you're the best, ganyan-ganyan. O yun din, yung quality rin ng work. Palubag-loob na lang nila sa iyo. Actually, Nauto ka na lang pala nila. yes, exactly. So parang, yun nga, aside dun sa quantity ng work na meron ka, consider mo rin yung quality ng work. Kung quality ka namang magtrabaho, kung alam mo naman na maayos, talagang di-deliver ka ng maayos na trabaho, ganun. Tapos hindi ka parang binibigyan man lang ng bonus, mga ganun. Parang feeling ko underpaid ka kasi binibigay mo naman yung service mo ng maayos eh. Tapos hindi ka nila babayaran ng maayos. Eh yung mga iba nga, kapag may ginawa lang silang extra work, meron na silang tip, 'di ba? O tapos ikaw hindi ka mag-aas ng ganun. So, mm, so yun yung mga na-experience ko na na-realize ko na underpaid ako. So kayo, may experience Sobrang, ba kayo or sobrang, Mina ba? Mina muna? Mi muna? Dan ka na? Kala ko naman, dahil topic mo to, sobrang daming experience mo pang i-share. maya, baka hindi na kayo makapagsalita. Sinabi ko lang na experience ko dito. And then, yun lang naman yung yun yung pinaka, Doon mo kumbaga, binase kasi talaga yung oo, yung icing ng, ng cupcake ko ngayong gabi. puta ka. So, yun. Sa akin, para namang dito sa Pilipinas, underpaid lahat. Ako din naman. Diba? Totoo naman. Pero kasi, nung mga time na nagsa-start ako ng work, parang hindi ko pa siya ganun kabigat sa akin kasi
hindi pa ako nakaganto, hindi pa ako naka-solo-solo. Sobrang underpaid nun. Parang magkano na nga lang yung sahod mo. Tapos lalo na nung nag-work ako sa Purple, pagka konti na yung tao, hindi mo makokompleto yung 8 hours mo. Sasabihin ko sinong gusto ng pwede nang or yung mga nag first in, pwede na silang pinag-out na sila. So parang naka 5 hours ka lang, 6 hours kasi nga wala ng mga tao. Eh di syempre nung mga time na yun, okay lang sa akin kasi pagkatapos ko, gigimik din ako dun sa work ko. Para Ine-enjoy ma-benefit ko yung pa. friends mo. Oh, At yun, nung mga party people pa ako. Tapos parang talagang walang, ilan lang yung sasahurin mo, which is okay lang kasi parang, okay lang, parang basta, ganun pa yung life ko nun. Nung nag-Manila ako, malaki talaga. Parang medyo, naman siya kahit pa paano, nag-level up siya. Pero yun nga, hindi ko naman sanay yung environment doon. Kaya doon nag-stop ako doon. So, balik Baguio na naman. Pag nag-work ako sa mga hotel industry, ganun, hospitality industry, baba talaga. Parang, um, feel mo talaga underpaid ka lagi. Pero kasi, wala kang choice eh. Yun yung merong trabaho ka ngayon, grab mo lang siya. Tapos, lipat ng call center, medyo malaki, talaga, oo. Kasi US, yun eh, parang hindi naman yun, yung Pilipinas yung mo, pero kahit papaano naman, malaki-laki siya kaysa sa basic ng Baguio. Pero Pinas. kasi, medyo sakitin naman ako pagka dire-diretsyong, as in, pag yung 1 week na yun, dinediretso ko ng puyat, hindi malabong next week may sakit na ako, ganyan. Which is hanggang ngayon nangyayari. So, ganon. Nung nag-work from home ako, yun yung medyo nakontento ako. Tapos pandemic pa, kaya parang, kasi hindi ako uh, Baguio rate, hindi ng rate ng Pilipinas. Tapos nasa US. bahay lang ako, oo, nasa bahay lang ako. Ayan. Yun talagang medyo ako, hindi ko naisip na underpaid ako. Ngayon naman, sa para sa akin, medyo mababa nga yung basic, pero yung stable kasi yung habol ko as of now. So, yun. Tsaka, parang alam naman lahat yan ng chatters pag working ka, yung dito talaga sa Pilipinas, um, underpaid ka talaga. So, kaya parang medyo wala nang choice. So, parang ganon, na parang, okay, grab, ang ginagawa, ang mentality na lang ng mga nandito is yung stability nga at saka kung ano yung meron kaysa wala, 'di ba? Parang napag-usapan na natin 'to noon na paano makatipid na natin na podcast. So yun, parang nabanggit ko dun na kung ano yung work na meron na andyan na grab mo na kaysa wala. Kasi dito sa Pilipinas, underpaid ka na, pag wala ka pang work, nga ka talaga. So kung ano yung meron na dyan, edi yun na, grab it. Ine-enjoy na lang. Parang ganun na lang kasi yung nangyayari sa nag-work ka dito. Ine-enjoy mo na lang yung paligid mo, yung company. As long as okay naman kahit papano tiis-tiis lang. Ganun naman, 'di ba? Tiis-tiis na lang talaga muna dito. Pag dito ka sa Pilipinas, alam ko makaka-relate lahat ng kagaya kong dito, nag-work. So, for me, yun lang. Pero nung mga time na alam kong underpaid ako, pa lang din kasi ako, chill-chill life pa lang ako nun. Isa pa lang yung anak ko nun, tapos may supportado pa ng parents. So, parang lang, work-work lang. Kasi hindi ka naman nila pinag-aaral na mag-work ka na lang. Ganon. Yun lang. Para sa akin, yun lang. Sa, sa situation ko ngayon, talagang stability na lang muna. Kasi underpaid ka talaga. Yun lang yun. Yun. I Okay. know I'm very underpaid from the very beginning.
Kasi sabi ang tanong, how would you know when you're underpaid? I know I'm underpaid, but I'm just enjoying the life, the work. Parang ano ba yun? Yes. Nasasabi mo na underpaid ka because considering the economy of the Philippines, or may factors din Mm-mm. yung company na na pinagtatrabahuan mo? Sa mga company naman na parang dun lang sa mga hospitality industry ako may question talaga. Kasi talaga ang baba. Solid talaga, baba. Pero sa mga BPO, though naka-rate, naka-ano siya ng Baguio rate, okay naman. Parang kahit pa sulit. Ganun talaga eh. Kasi yun yung talagang rate ng Baguio. So, wala akong choice. Unless, um, gagalingan ko, may mga incentives naman, ganun, kahit pa paano. Mm. Pero kasi, alam nyo naman, dito sa Baguio, dahil nag-work din naman kayo. Kaya nga kayo nandyan ngayon sa malayo kasi talagang underpaid ka talaga. You know. Unless talaga meron kang, yun nga, yung dating work ko, work from home, may sarili kang client. Yun. Yun yung masarap. Pero wala, Ano hindi naman stable. Masarap kasi parang feel mo, petics ka na, bayad ka, di ba? Natutulog ka sa buong shift mo, pero bayad ka. So, ayun. That's the benefit. That's the benefit of being paid by hours, di ba? Mm-mm. True. So, yun lang for me talaga kasi yun, yun lang naman na talaga at hindi naman ako nag-work pa ng ibang bansa. Feel ko, pag nag-work ako dyan sa ibang bansa, doon ako magiging maka-question na tama ba tong sinasahod ko sa doon ako mag-question. So kami dito ang motto na lang namin is magtrabaho nang naaayon sa sahod. Try Ganun and lang try yun. to. Try until you succeed. So, may timeline din yan. Kaya talaga dapat may ipon ka, may business ka. Doon ka alam mo, doon ka magbo-boom, doon ka talaga Pero sa company base, medyo ganun talaga. Alam nyo naman, medyo Dahil nga rin naman sa ekonomiya ng Pilipinas, kaya hindi rin ako nag-expect ng sobra-sobra kasi alam ko hindi naman din ganun kayaman ang natin. So, less talk, less mistake. Huh? Baka mabash pa ako eh. Ah, Mabash pa ako tungkol sa pag nag-open ako ng in general, Pilipinas, ganito ganyan. okay lang naman yun kasi open naman na yun eh. Yun nga, parang Open nabanggit top. ko, oo, open topic. Kanina nga nabanggit ko na meron yung Great Resignation na isa nga yun sa parang factor kung bakit nagre-resign yung mga tao. At So, least sana aware may tayo eh. ma-actionan yan. Hmm. Okay, how about Try. you naman? Ay, Mm. sige. Sensya na. Hindi, okay na ako. Si A naman, may experience ka ba dyan? Well, actually, I have a lot of experience when it comes to being underpaid. Pero hindi ko siya masyadong iniintindi kasi nung nasa Pilipinas naman ako, yung compensation na natatanggap ko is enough. Kasi masasabi mo lang naman na underpaid ka kung wala nang natitira dun sa sinasahod mo. Pero yung trabaho mo todo-todo na, 'di ba? Kumbaga, ano din naman kasi yan eh. Mm-mm. Dumedepende yung dumedepende yung idea of being underpaid sa ekonomiya ng Pilipinas and how you spend your money, 'di ba? Kung marunong ka naman mag-spend ng money and you know how to manage your account Finances. or I mean yung pera Finances. mo, then finances, yes. Thank you so much. Kung alam mo yon, hindi mo may isip yon, di ba? Kilala nyo naman ako, marunong ako mag-handle ng finances ko, kaya mas hindi ko siya masyadong naiisip. Mm-mm. Ang nagtitrigger lang talaga sa akin na mag-isip ng underpaid na ako is yung toxicity of the environment. Hmm. Diba? Pag masyado ka nang natotoxic sa environment, plus may isip na yun na grabe naman yung toxic nitong trabaho na to pero hindi naman ako nababayaran na mabuti. Kaya umaayon ako dun sa sinasabi ni si kanina na dapat ang trabaho mo ay umaayon dun sa binabayad sa'yo. And I think malalaman mo din na underpaid ka kung
alam yung sinabi nga ni B kanina na kung yung range na or yung amount ng compensation na nakukuha mo is hindi umabot dun sa range ng position or ng compensation for that position, di ba? And kailangan mo rin namang i-balance yun kasi may mga ibang company, they don't give enough compensation but they give a lot of incentives, di ba? So you also have to consider the incentives. Kung marami naman silang binibigay na incentives sa'yo, then i-count mo na lang din yun. Di ba? Kasi for me, like for me, the minimum compensation or salary for Filipinos here in Thailand is 35,000 baht. But wala ako doon. Hindi ko naabot yun. Pero kasi free naman yung accommodation ko, free naman yung pagkain ko. So parang kino-consider ko na yun na parang yun na din yun. Di ba? Parang binabayaran ko na din. Part na rin yun ng compensation ko as a whole. So, hindi ko siya na-feel talaga na underpaid ako. Though, pero syempre, magkaiisip ka rin naman kung alam mo yung every year, dapat, ano kasi yun parang normal kasi yun sa company na every year dapat nag-increase ang sahod mo ng mga 5-10%, di ba? Yun yung normal increase of salary. Kung hindi mo naman na-experience yun, doon ka na talaga magda-down, di ba? Though ako, hindi ko pa naman naiisip yun kasi for the past 2 years na nandito ako sa company na to, is COVID pa rin naman, di ba? So, I'm still considering it as still excuse, but next year, doon na mag-start yun. Kasi syempre, this year, parang nakabawi-bawi naman na. So, dapat next year, dapat may increase na. So, I'm waiting for that. I'm waiting for that. Though I'm not expecting much. But at least, di ba? Yung totoo. Hindi ka No, I'm not nag-expect. expecting too much. Yung At saka, totoo. to be honest, ayoko na rin nung mag-work. So parang hindi ako nag-expect ng masyado. Tinatamad na ako magtrabaho actually, to be honest. Ang gusto ko na lang talaga mag-business, gano'n na lang. Yes. Lahat naman kahit kami. Kaso, syempre. Kaya nga parang inaano ko yung mga investment na inaano, parang chine-check ko kung nagwo-work ba or what. What's gonna work, what's not gonna work, yeah. Yes. So yun, for now, yun lang yung mga masasabi ko. And nakalimutan ko na kung ano mga sinabi ko. Ipaalala ko sa'yo, okay? Meron ako addition. Depende sa economy and your Mm-mm. your spending. Diba? And yung incentives na nakukuha mo sa company, yes, dumedepende din. Okay. Based dun sa mga sinabi ninyo, parang tama nga, totoo nga, true, legit. Sinabi nila. Yung sinabi ni A na parang for the past ilang years naman na I'm doing my best and parang hindi ako na bibigyan ng tamang, alam mo yun, tamang parang hindi na i-equal yung Acknowledgement. Acknowledgement through payments. yung mga efforts ko, parang wala naman akong say, parang tinatanggap ko rin naman yun. Kasi totoo nga naman yung on how you handle your finances. Kung sakto naman sa'yo to, kung okay naman sa'yo to, wala ka rin naman talagang reklamo. But, yun nga, parang ako for the past, siguro 2 to 3 years, wala akong reklamo, ganun yung tinatanggap ko. Kasi okay naman ako. But, nung dumating na sa point na parang, uy, dagdag ng dagdag yung work ha. Uy, parang, na to, parang paabuso na sila, parang ganun. Parang, tapos parang ang natatanggap ko na lang is pure negativity dun na parang nag-burst out na parang, oy, wait lang, underpaid ako, tapos ganito kayo sa akin. Parang ganun. Totoo nga yung sinabi ni So, dun na pumasok yung way ng pagtatrabaho ko. Kasi ako, dati pag nagtatrabaho ko, talagang gusto ko maayos at saka talagang extra effort din talaga ako. Kasi, ganun talaga ako magtrabaho.
Pero nung sinabi nga ni Sina parang magtrabaho ka ayon sa sahod, ay ganun talaga ang ginawa ko. Talagang hindi ko alam yan kahit na alam ko, sorry, hindi ko alam yan. Sorry, hindi ko alam yan. Parang ganun. Talagang wala na akong alam. Kasi parang hanggang dito lang yung level ng binayaran nyo. So hanggang dito lang. Doon naman ako natuto din. Okay. So, ayun din, kung tama nga naman kasi tayo, hindi lang naman yung parang may utang na loob tayo sa kanila eh. Tandaan nyo to ha. Hindi lang naman yung company yung nagbe-benefit, hindi lang naman tayo yung nagbe-benefit eh. 'Di ba? Do sa company, syempre nagbe-benefit din yung yung company owners. Kaya dapat give and take. So kung ano yung gini-give nila, yun lang dapat yung i-take nila. Ganon. So I've learned it the hard way, but at least nalaman ko na, and now nabigyan tayo ng pagkakataon to share um, na yun, magkaroon tayo ng ng knowledge kung paano or kung magkano ba dapat ang ibabayad sa atin. Kasi this is our life that we're talking about actually. Alam niyo yun, na everyday tayong papasok dyan, tapos kung anong makukuha natin na pera, yun yung ipangbubuhay natin sa sarili natin eh. Kaya, yun. Kaya dapat, at saka, um, at saka, wag na tayong maging wag na tayong maging weak. Sabi ko, when it comes to, salary negotiation, ganyan, wag na tayong masyadong mahiyain, ganon. Actually, na-discuss na namin to sa previous podcast namin. I think yun yung, yun, title? Whether is enough. I think. Oo, is kasipagan is enough. Kasipagan. Pagan is enough. Na na-discuss namin doon na parang hindrance sa pagiging successful din yung pagiging weak, pagiging parang hindi tayo nag-a-ask or hindi natin alam kung ano yung worth natin sa career natin. Ganon. Diba? Financially speaking. So, yun. Actually, okay, go on. Go. Nag-agree lang naman ako sa sinabi mo na hindi lang naman yung company na nagbe-benefit from, hindi lang naman tayo nagbe-benefit from the company. Yung company ang mas nagbe-benefit. Kasi without the workers, the company won't work, di ba? Won't work out. And they won't get a revenue without the staffs, di ba? Kaya, since nung nag-manage ako ng restaurant dyan sa Philippines, yun na talaga yung lagi kong inilalaban sa management, na you have to pay your staff properly so that the staff will work properly. Diba? Kasi nga, alam ko din naman yung feeling ng binabayaran sa tinatrabaho lang. Diba? Totoo yun, no? Trabaho natin lahat doon eh. True. Naalala ko, ikaw yung manager, ikaw yung marketing, ikaw yung HR. HR. Diba? Gagawin mo lahat yun. So, kailangan mo talagang trabahuin yun ng maayos. Hindi pwedeng hindi pwedeng babayaran ka lang ng maliit dahil ganoon lang. Kadami ang tinatrabaho mo. Diba? Which is, sa akin naman, well compensated nga talaga ako ng mga panahon na yun. So, it's okay for me. And, nag-gain din naman ako ng maraming experiences from that, knowledge from that. Diba? Marami akong natutunan about accounting, about human resource. So, it's a win-win situation din naman sa Pilipinas ako. Though, with the situation now in the Philippines and with the high economy, so parang hindi na siya, kung iisipin ko yung sahod ko before at ganoon pa rin yung sasahurin ko ngayon, parang feeling ko hindi na siya worthy para dun sa trabaho or dun sa position. True. And nakalimutan ko yung sasabihin ko. Nawala sa ano ko.
sige kayo nga muna na wala sa ano ko yung Have you sasabihin. heard about quiet quitting? Parang quiet quitting, parang hindi mo na ginagawa ng mabuti yung trabaho mo. Mm-mm. Yeah. Yes. Okay, Pero wala lang. Gusto ko I'm in lang that sabihin. situation na, actually. Mm. Ando na ako sa situation na yun. Though, it's not because I'm not well compensated. It's because I feel lazy to work. Di ba? Tinatamad Pagod ka na lang siya. talaga. Pagod na siya. Pagod na siya. Pagod na po siya. Hindi, parang feeling ko kasi, parang hindi ko na talaga feel na mag-work, na mag-serve sa ibang tao. Mm. Parang wala na ako doon. Parang hindi ko na siya iniisip na gano'n. So parang sa dami-dami kasi ng business na nakikita ko sa TikTok, sa Facebook, sabi parang hindi naman yata talaga pang work. Dapat mag-business na lang. Kaya kung mayaman lang naman tayo, di ba? Di sana nang matagal na tayo na. Oo, totoo. Puhunan lang naman kasi din. Actually, True. kung we wanted to start a business, we can na eh. Pero kasi hindi natin pa kaya. Financially speaking feeling ko kaya na natin. But hindi natin kayang i-take yung risk na eto na lang yung meron tayo eh. Yung parang True. yung last, parang hindi pa natin Yun yung kaya nasa i-risk. isip ko. Mm-mm. And ano kasi din ang nasa mindset ko talaga is dapat may established na business before quitting a job. Yeah. Or, though pangit naman kasi to, parang nabanggit yata natin to before na pag minsan kasi naiisip ko na feeling ko hindi ito yung right place for me. Parang, parang, parang nabanggit na yata ni Dion before na we shouldn't think that way. I Na. don't know kung na yun nga na this is not the right time, this is not the right place for me to bloom, di ba? So parang hindi ko alam kung galing sa yun or may napanood akong podcast na iba Depende yun na sabi mo kung anong topic. Baka mag-agree ako dyan sa sinasabi mo yan. On how I said it or what's the topic? nakalimutan ko na. Pero gano'n, yung concept niya is like, or the idea is like, lagi mong iniisip na, hindi. Napanood ko yun sa isang podcast na hindi daw maganda na iisipin mong this is not the right place and this is not the right time for you to bloom. Dapat lagi mong isipin na you will bloom wherever you are and whatever time it is. Kasi pag laging yun daw nasa mindset mo, hindi ka talaga mag-bloom kasi you will look for something that will not satisfy your worth. May gusto kong idagdag dyan kung bakit din ako nagtagal ng 6 years na, alam mo yun, parang hindi ako happy. Kasi, yun nga, related pa rin sa pagiging underpaid. Sabi nga nila, pag nasa isang company ka, nasa isang situation ka, you need to consider two things. It's either you earn or you learn. Parang Yes. ganon. Na parang, okay, I'm not earning, but at least I'm learning. Yung ganon. Na parang, parang the same nung sinabi mo na, wag mo isipin na wala kang kwenta sa sitwasyon na to. Dapat meron pa rin worth itong sitwasyon na to kung ba't ako nandito. So yun, I'm not earning that much, or I'm not earning na parang fairly, but at least I'm learning something. Pero pag na-reach mo na yung point na parang, oops, I'm not earning na sa worth ko, and at the same time, I'm not learning anymore. Siguro it's time to, find a better place Yes. May to point din bloom naman in. yung ganyan. Kasi syempre, kung wala naman ng bago sa nangyayari sa iyo, then you will get tired of doing things, di ba? Kung routine na yung nangyayari nga sa iyo, parang mapapagod ka rin talaga. And then, tawag dito, ako kasi sa situation ko ngayon, okay naman yung workplace kasi yung mga ka-work mo okay naman yung compensation okay naman. Pero yun nga talaga yung
parang napapagod na ako makihalubilo sa maraming tao na hindi mo na makikilala. Lagi mo araw-araw mong plaplastikin. Nakikiplastikan. Araw-araw mong plaplastikin kasi nga syempre sila yung guest. Kailangan mong makakuha ng magandang impression or gumawa ng magandang impression for them, di ba? Ako pa man din, alam mo, pag wala ako sa mood, talagang hindi ko pinapansin yung mga guests. Grabe ka Totoo. naman. Parang nahiya pa yung guest sa'yo. Parang wala na yung hospitality spirit sa akin. Parang wala na siya. Though tinatry ko pa rin naman yung best ko. Paano yun? Paano yung best mo? Pag may guest, kunyari may guest, at wala ka You still talaga show sa mood. up sa work. Ano lang, kunyari, parang this morning, before ako nagalit sa staff ko, good morning ko muna yung guest. Kasi madadaanan ko sila eh. So parang, good morning, tapos bigla akong pumunta dun sa bar. Sabi ko, Biglang nag-change ng dalawa yung bartender dito, pero wala naka-standby dun sa isa. Angry. Parang ano din naman, minsan kasi nakakapagod din talaga. Yung alam mo yung, parang hindi mo naman na-deserve yung yung way ng pakikitungo nila sa'yo. So parang yung ibang guest mabait, yung ibang guest hindi. So yung mga hindi gumagawa sa'yo ng maganda, Huwag mo din pakita. nadadamay yung mga yung mga gumagawa ng magaganda, diba? So parang magiging isang factor din yon sa may isip mo na hindi ka well compensated because of those treatment, diba? From the I'm guests not made for this. I'm not paid for this. I'm not paid for this. So yun, may katahimikan. May share ako dyan sa customer. Alam nyo ba, nung nasa Toyota ako, basic lang kasi yung sahod doon. Tapos babawi ka lang doon sa sa incentives kasi grabe-grabe yung incentives doon. At saka tip every day. Yun lang yung maganda, pero kasi yung sahod talagang basic lang, ganun. Pero meron yung time na sinigaw-sigawan ako ng client. As in talaga yung sigaw niya sa akin. As in talaga, tumahimik talaga yung buong Toyota noon. Buong showroom, sinigaw-sigaw niya ako. Tapos, pero kasi, alam ko na yung ugali ng client na yun, na parang gusto niya lang magpahiya kasi galing daw siya sa Canada. So, galing siya sa Canada. So, tapos, sinigaw-sigawan niya ako talaga na parang grabe naman tong sigaw na to. Tapos, anong tawag dito? Isa siya sa mga client na sobrang kuripot. Alam mo yun, yung parang hanggang sa ayaw niya maglabas ng hanggang piso. Wala naman akong reklamo doon. Pero dapat, kung ganyan ka mang-asta, parang alam mo yung kung magbayad ka sana, kung ang binabayad mo sana ang laki-laki, in-insurance niya pa yun. So parang gusto niya na parang wala talaga siyang babayaran. Parang ganun. Ano mo yun? Yung parang wala ka na nga pambayad kung makapagtrato ka pa. Sinabi mo, galing ka ng Canada, di ba? Dapat pambayad ka na, sinabi mo. Hindi, siya kasi may mga tao kasi hindi makikinig kahit anong sabihin mo sa kanila. Kaya wala na lang nagsalita, gano'n. Tapos, after niyang sumigaw-sigaw, wala rin siya narinig sa akin. Tapos sabi niya sa akin, you didn't cry. Sabi niya, gusto niya ako umiyak. Tapos you didn't cry. Pero umiyak ako, pero sa, backstage. Patago. Backstage. Hindi sa stage niya. Ganun. Umiyak ako kasi parang na-hurt ako na napahiya ako. Parang gano'n. Siyempre, ikaw ba naman siya? Yun lang. Na kung parang kung makasigaw naman kayo, binayaran niyo naman kami. Buti sana kung sinigaw-sigawan niya ako, tapos tinapunan niya ako ng pera. Oh my God. Baka sabihin ko isa pa. Sa baba. May mga ganun kasi. May mga Bakit ganun. ka naman kasi treat ng ganun kung hindi ka nila babayaran? Ganyan yan sila. Anyway, na-share ko lang naman. Na okay lang po manigaw, basta bayaran. Ano pa kami sa call center? Oo, yun sila pa. Pala. Share. Ay, paano kayo babayaran? Swipe mo yung card mo. Visit.
transfer mo yung account dito sa account ko, tas may authority ka lang pagsisisigawan ako pag pahiyain ako. Diba? Wala. Ganun eh. May mga taong ganun talaga kasi. Kupal sila. Para lang feeling Para lang mayaman, ganun. mapakita na sila, na angat Mm. sila kaysa sa'yo. Yun, True. ganun. Mababa kasi tingin nila sa mga empleyadong ganyan-ganyan. Meron So, kaming guest nung isang araw. She's Filipina and she's living in Australia. Ngayon, humingi siya ng coffee cup dun sa staff ko. Yung staff ko nga, hindi sila nakasalita na English. English masyado. So, ako nag-approach. What do you need, ma'am? Kasi hindi naman ako pakilalang Pilipino ako. So, nag-English ako. What do you need, ma'am? Sabi niya, I asked something from your staff, but they didn't give me anything. And then, alam mo yung halata namang Filipino siya, pero yung Mm. English pa rin siya. So, natatawa lang ako kasi syempre, nasa Australia na siya ng matagal, pero yung English niya ganun pa din. Accent niya. Wala naman akong hindi naman ako against sa ganung accent, ha. Pero alam mo yun, kung magmapa-feeling ka din naman, yung iangat mo din naman yung sarili. Sarili mo. So, Exactly. career. Yes. Sosyalin mo naman kahit konti. Kaya nga. Yun. What do you need, ma'am? Sabi ko. Tapos sabi niya, I need a coffee cup. So, binigyan ko siya ng coffee cup. And then, what do you want? Sabi ko. Tapos sabi niya, coffee. 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 So, prines ko yung coffee. And then sabi niya, I need more water. Sabi niya. Sabi ko, so prines ko yung water. Sabi niya, no, I need water. And then I said, yes, ma'am, water. Just wait for it. Kasi akala niya milk. Kasi nga yung coffee machine namin, hindi lalabas yung water, yung pure water lang dun sa pinaglabasan ng coffee. Kailangan mo siyang ilipat dun sa isang labasan para water lang. Kaya akala niya milk. So hinayaan ko na. Tapos, nung kinaumagahan, sinabi ng staff ko na Filipino ako. So, in-approach niya ako. Sabi niya, gaga ka, hindi mo sinabi, Pilipino ka pala, sabi niya. Pilipino ka pala. So, tinarayan pa kita kahapon, sabi niya. Sabi ko na, Sabi niya, sana sabi ko sa kanya, okay po yun. Okay lang sana po yun. sabi mo rin, gaga ka din. Sabi niya, Tinarayan pinag-social mo ka, pa ako sana kahapon. ginanon mo. Gaga ka din, sabi. Ayoko kasi yung mga ganun, yung mga masyadong mafe-feel. Tapos hindi naman, alam mo yun, ibinabagay lang naman din yung mga Ano naman ang ka-feel. tingin ni Wiz? True. Yung itsura pa man din parang Ayan na. Nakaano lang. ayoko Nakaano na lang. magsalit. Ayoko na magsalit. Nakahugot lang ng afam, parang ganon. Kaya, isosyal Malay niya ko yung sa... Pero alam mo, dapat ikat mo may to sige. Pero dapat alam mo may allowance sa mga customer service. Na mga nag-work as Totoo. customer service, like may allowance sila sa minura ka for today, may allowance ka na 100 pesos. Yun. Hoy, hindi sila hindi, nag-customer service din ako na isa, dalawa, o dalawang na ako na customer service. Though hindi siya yung customer service talaga. Pero siya, service na nag-ano sa customer. Di customer service nga. Yan, pero hindi kami bayad as para sigawan or maliitin, okay? Kaya, ayos-ayos yung buhay nyo. Yun lang naman. Doon may mga ugali din naman tayong mga gano'n. Pag minsan, syempre hindi naman may mga moods din naman tayong hindi natin makakontrol. Pero, ilugar mo naman, hindi yung konting bagay lang, konting kimot lang, nagagalit-galit ka na, di ba? I-weigh mo din naman. Huwag kang masyado ma-feel. Truly. Yung parang, may mga ganun tao na yung parang nagkamali lang ng konting-konti sa orders, yung visit yung mga ganun. May sumasapat sa likod, ako daw yun. No, I'm so bait kaya. Kahit nga yung dumating sa aking pagkain, ang lamig-lamig na. Tapos ang tagal dumating, ang lamig. Ay, kaganon lang ako. Kahit minsan gusto kong magalit, pero kasi
wala naman ang magagawa yung galit mo eh. Kasi 'di ba, pag sa bilang tayong customer service, kahit nagagalit sila, wala na tayong nagagawa. Wala rin namang mangyayari. Mahirap. We can, Mahirap magalit. Pag nasa ano ka, pag nasa restaurant ka, mahirap magalit kasi hindi mo alam kung anong nangyayari sa loob. mm, okay lang naman i-call out natin sila if meron silang mali. Pero, laging nice way. Laging nice way. Okay? True. Hindi yung parang, Uy, hindi. Sa call center, hindi yan. God. Ano, kahit super nice ka, super empathy ka, ayun, nagagalit pa rin sila. Meron din naman yung na parang kahit naiintindihan ka na alam ko hindi mo trabaho yan, pero gano'n ganyan. Yun naman pala, ba't sa akin ka nagagalit? Parang sa isip-isip mo. Parang ano lang, chill lang. Parang may sanay na question ako kami sa dyan. ganun. So parang yun yung na-experience niyo sa call center na parang na yun yan na ano kayo ng mga irate na na customers, Customer. clients, ganyan. Sa tingin niyo ano naman deserve niyo naman ang parang kailangan niyo pa ba ng ng Extra. extra because of that or parang extra Actually, hindi lang sa financially speaking parang extra man lang parang psychological yung mga ganun na benefits check Oo, up kasi di ba yung mga ganun sobrang-sobrang medyo. magsasalita ng mga customer. mm. Nung first time ko sa BPO, medyo nakakaano siya. Nakaka hurt Trauma. ano siya sa personally. Pero pagka naisip mo, ba't ka affected? Eh, hindi ka naman ikaw gumawa niyan. So parang kailangan mo lang maging strong, independent person. Hindi, pero kasi parang ano na yon, given na pag nasa customer service ka, meron talagang mga ganong mga situation. So dapat um bigay mo lang yung talagang job, yung ano nyo, yung protocol nyo na paano i-handle yung ganyan, paano i-resolve yung issue niya, ibibigay kasi nakikita. May ulo may ulo Ibibigay. Nawala yung blur. Wait lang, natawa ako. ako natawa ako nakatingin nakita mo ba Ah. Nakita mo siya, Bash? Nakita Nakita ko. mo si JM? Nawala yung blur sa may mukha niya pa mismo. Sabi niya, bitakpan mo lang ako, binakpan mo lang ako kasi naka-boxer siya. Kaya ang lapit ko para okay lang ibang buong ulo ano naman ako niya. Buti na lang safe ibang safe ulo yung Ulo lang safe. naman nakikita. safe safe Tapos yun na, asan na ako? so well Parang, compensated naman or kailangan nyo pa ng more ang magiging issue mo lang naman sa mga compensation na tong ek-ek na, hindi sa customer, yung company, yung mga kupal mong mga TL, yung mga kupal mong HR, yun yung mga, dun na nasisira yung ano namin, yung work namin na ano. Pero yung sa mga customer na kausap mo, wala na lang yan, parang kahit magalit ka diyan. Yun minsan naman sinasagot din sila na I understand how you feel, kahit parang sasabihin mo in a nice way na kahit magalit ka diyan, parang gaganunin mo siya. Kahit magalit ka diyan. Hindi ko kasi meron yung refund kasi nga kunyari mali yung dumating sa kanya, ang ayaw niyang ibalik or papalitan na lang namin, tas yung dumating sa kanya, i-keep na niya. Ayaw niya, gusto niya refund. O sige, i-refund, may refund ka naman, pero may proseso, tsaka 30 days pa yan bago umappear sa, ano mo, sa card mo. Oh. Demanding, kasi parang Arabian yung pangalan niya, basta something Indiano yung pangalan niya. Gusto niya, no, you do it for me now. Sabi niya, so you do it basta for sabi me ko sa now kanya, kahit anong gawin, gawin natin, sabi ko, hindi ko yan magagawa ngayon. Basta ganun-ganun. Tapos, yung na-scam kasi siya. Oo, parang ganun. Tapos yun, di parang pag nakakatawa na lang minsan yung mga ganun. Kahit nagagalit sila, wala na. Kasi sanay ka na, ganun talaga yung mga issues na darating sa'yo. Kung hindi mag inquire yan, galit yan kasi sira yung dumating sa kanilang item, hindi pa dumarating. May mga ano naman, may mga process na ibibigay mo lang. Hanggang sila na yung magsasawang bababaan ka na. Oh, which is mas okay. Yung ganun. Yun lang yun. Kailangan lang strong ka. Nung bago ako, nasubukan ko yung pinagbumumura ko, parang ganyan.
Sabi ko, hindi ko naman kasalanan. Parang minsan na hindi yun ka dapat sinasabi sa script, but it's not my fault. Gaganon ko. Oo, it's not my fault. Sabi kong ganon. Tapos, yeah, basta may ganon. Pero, dapat hindi ka ganon It's pag not me, pumas. it's you. Yeah, I was gonna... Pag nasa call center ka, wala. It's you. So, yun. Yun lang naman. Okay. Any other Pero, additional? Okay. Sorry. connected sa podcast natin na how would you know? I know since day one na nag-work ako sa dito sa Pilipinas, underpaid talaga tayo. Minsan kasi ang taas din ng standards na nila ngayon, hindi ako graduate. Minsan kung depende rin yan sa ano mo, sa educational attainment mo na, 'di ba? Minsan dun na sila. So, madaming rejection dahil nga hindi ka graduate. So, kung ano yung nag-accept sa'yo, dun ka na. No choice ka na eh. Kasi parang you badly need the job. So, grab it. Yun yung nagiging mindset ng mga nandito sa Pilipinas. Unlike siguro pag ako din nandyan sa ibang bansa tapos sobra. Buti hindi ko sinabi. Super pa. Sobrang hardworking ka tapos minsan ma-realize mo na lang, hala, eto lang sinasahod ko, parang kaya ko pa tong sahurin din sa Pilipinas. Actually, Ganon. hindi ganun yung maisip mo eh. Parang, hala, ganito yung sahod ko. Pwede pa tong taasan eh. Bakit ako tinitipid? Ganon. Having Kasi said ako that, din, ganon din ako pag work kung ano yung sinabing ganito dapat. Maayos din ako organize sa lahat. Tapos pagka dapat bakit ginaganyan-ganyan mo pa? Sus, di naman, di ka naman nababayaran ng Sila, etong mga to din, mga wave namin, di magtrabaho ng naayon sa sahod, ganun sila. Kasi takot akong mapagalitan na dapat ganito yan, di ba? Pero thinking na, o di dapat ganito din yung pera. Parang, hindi ka kasi ganon, hindi kasi tayo yung taong ganon. Sa ngayon, 'di ba? Katulad nga sabi mo, 6 years ka dyan sa work mo. Hindi ka ganun nun. Sige, grab ka ng grab kasi gusto mo, hardworking ka, papa-impress ka, good ka dyan. Pero lately na-realize mo na, hindi naman ako bayad ng ba't hindi naman to kasali sa binabayaran sa akin. Tapos ganito, parang may realization ka. Pero 6 years na yun. 6 years mo nang na-realize yun. Tagal mo. So, takot. So, Kasi yun lang madami rin naman. namang factor na takot ako, na blah, 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 blah. Kung gusto niyo malaman, meron sa podcast namin sa nakaraan. Having said that, meron Yeah, ako gustong pag i-add. nag-work, pag Sige. nag-work ka kasi sa ibang bansa, yung kasi, ang kinakatakot mo talaga dun is yung mahirap ka makahanap ng bagong company. True, yun na nga. Yeah. Na-gets ko din. Yes. So, parang since nagko-comparean tayo ng Pilipinas sa ibang bansa, alam mo, sa Pilipinas kasi, totoo yung sinabi niya, ang taas ng standard na parang ganitong posisyon, ganitong sahod, pero grabe ang qualifications, grabe ang mga requirements, ganun. Pero dito kasi sa Qatar, sa Qatar, hindi naman. Dito kasi sa ibang bansa, kaya mo ba to? Ano experience ka ba nito? Parang Kaya ganun. ko yan. Parang, okay, sige, ganun ka na lang. Kaya parang ikaw din, mapapatanong ka na parang, grabe qualifications ko, tapos siya, ganun lang. Tapos pares kami na sahod, or worst, mas mataas sahod niya. Parang gano'n, mapapaano ka. Na dito kasi sa ibang bansa, hindi yung Skills. qualifications, or actually kahit hindi lang skills yung labanan eh. Minsan, how you present yourself din talaga. Kung paano ka makipag-usap, kung paano mo i-negotiate yung worth mo, by yung sa salary mo, ganon. Kasi minsan, True, sasabihin nila, experience ko ganito, experience ko ganito. May mga ganun dito sa ibang bansa kung pinepeke nila kung ano yung alam nila. Tapos saka na lang nila matututunan. Aral. Pag nasa work na. Pero nagsinungaling sila na kaya nila. Pero kinaya nila habang nagtatrabaho. Pero worse kung hindi nila kaya. Tapos, mang naman ito. Ano mo yun? Ganun, kaya pag Take it nandito till ka, you make it. Yun nga. Oo. yes. Tingnan mo example ko narinig ko si Chef Boy Logro. Nung nag-apply daw siya doon sa ibang bansa, sabi niya, sous chef siya. Fake daw lahat ng gamit ng mga papel niya. Tapos nung natikman nung parang king yung food na ginawa niya. Parang dun na siya nabilib sa kanya. So parang everyday dapat siya na daw gagawa hanggang sa, 'di ba? Naging professional na siya hanggang ngayon. Na hindi siya nakapag-aral, ganyan. That's So a dapat sad kung reality. i-fake mo,
Kung i-fake mo, dapat sure kang kaya mong panindigan. Pero sad reality yun. Kasi parang okay, success story niya yun. Pero kung titignan mo, kawawa naman yung mga taong fair lumaban sa Oo buhay. din. Di ba? Yung nag-apply, oo din, no? Yung nag-apply Ah, na yung totoong ganito sila. mga Galingan nila. paano, nag-aral silang mabuti. Tapos, parang alam mo yun, sumusunod sila sa tamang direksyon, yung parang hindi sila Mm-mm. nagpepeke. Okay, nandun na tayo. Totoo naman talaga yun eh. Marami naman talagang successful kasi hindi nila sinunod yung tamang path. Meron silang mga paganon-ganon. Meron sila yun, yung parang success story niya. Nag-fake siya. Alam mo Depende naman, din naman kasi on how you sell yourself. baka naman, ano naman, siguro kasi para sa kanya yun, kasi mabuting tao din siya, baka yun yung good karma niya. Di Mabuti So, ba ba? hindi yun tayo nag-fake? mabuting Luck, tao. So, luck, hindi tayo luck mabuting tao niya. dito. Hindi. Ay, Laging yung good na tao, laging yung ano na tao, minsan napag-iiwanan talaga. Totoo, yung sabi ko nga sad True. reality. Totoo yun kung pag hindi ka sumipsep, pag hindi ka nag-kiss ng ass ng boss mo, ha? 'di ba? Not Yun talaga yun. literally, but totoo Hindi yun, ka hindi ka nag-skip ng process or exactly hindi ka nag-skip ng sumunod sa process. process. Hindi naman May lahat. balik. Hindi naman lahat kasi may iba rin naman talagang tinatrabaho nila pero mostly talaga yun yung sad reality na bakit ako maayos naman ako magtrabaho, maayos naman yung sinusunod ko naman lahat. Yun nga ang mali sa'yo kasi unfair eh. Kasi sinunod mo lahat tuloy na pag-iwanan ka. True. Sad True. reality. So pero kung ako, yun pa rin yung gagawin ko. Maayos pa rin. Hindi ako para mag-kiss ng ass. Ew. Kakain lang. Pagmahal ko. Visit, saan na napunta. Basta, yun na yun. Hindi, Gets na pero ng ano din naman, ano. totoo din naman yun. I mean, kung alam mo yun nga, yung pag yung mabait-baitan ka, pag mapag-iiwanan ka, kailangan mong lumaban. In a good way, di ba? Kung alam mo namang, kung kaya mo ipaglaban yung sarili mo, ilaban. Alam mo yun, Maging kahit competitive ka in ay, bala na yung utak ko. Bala na kayong mag-continue yung sinasabi ko. Kasi Hindi, tignan mo, hindi, sige, saka dapat ano, yes. sa Hindi po. experience ko, yung setup ng dati kong pinagtatrabahuan. Parang kung sino yung tawag dito, hindi magaling at all talaga. Basta sabi mo hindi talaga magaling. Pero siya yung taga-sumbong, siya yung sunod-sunuran Sip. sa, Mm-mm. oo, siya yung okay, meron na siyang increase, okay, okay na yung position niya. Parang ganon. Pero hindi pa rin nila alam yung ginagawa nila. Parang nakakabwisit. May mga True. ganun, kahit dito sa Thailand, may mga ganun, may mga sip-sip sa mga ano, higher ups. Which is, I really don't mind. Kasi nga, kumbaga, iba naman yung trabaho ko sa trabaho nila. So, kahit na sabihin nilang mali yung ginagawa ko, kung sa tingin ko tama yung ginagawa ko, kasi alam ko naman yung routine, yung um, SOP ng department ko, then it's fine with me. Alam mo yun? Kasi meron kang maririnig from other departments na ganito yung trabaho ng taong ito, ganito, ganito. And I really don't mind. Diba? Kahit nasiraan ka pa nila or whatever. Huwag kang mapapababa dahil sa mga ganun. Just Yeah. prove yourself, diba? Just show what you got and kung paano ka Show magtrabaho. me what you got. Yes, yun naman Mm-mm. tayo. Nasaan na tayo? Tuwid na daan. Totoo naman yun. Ay, Kahit na siguro slow yung progress, basta alam mong Mm-mm. Feel malinis, ko yun. true. dun tayo. At, Kaya nga Yeah. nag-fight tayo ngayon eh. kaya tayo White. yes, Kasi malinis. namarinig na. Okay, any other additional? Nothing. Kasi alam naman natin lahat dito sa Pilipinas, underpaid lahat. Teachers, nurses, in general, di ba? Hindi lang yung work namin. So,
Basta as long as happy ka naman kahit paano, and Happy tuloy ka lang. ba? Happy ka Happy naman ba? ako. Happy naman. Ine-enjoy, ine-enjoy ko na lang siya. Kasi kahit na iisipin mo ang baba ng sahod, pero okay naman yung work kahit papaano. Kasi medyo na, madali lang sana yung work namin. Medyo magulo lang yung company, madami pang process. Ganyan. Pero, sa'yo naman, kahit papaano. Yeah, Ano pa lang, nasa adjustment ka pa lang din. true. Pero kasi minsan kupal yung iba eh. Parang naisip nila, bago pa lang kami, kakatas namin mag-training. Parang masyado silang nag-expect. Eh kahit peak season. So, 'di ba dapat may support na meron at merong support na nandyan. Pero pag nag-ask kami ng support, parang nai-ignore kami, parang paulit-ulit daw. Di wow. Kaya self-service kami. Kung Bakit? nagkamali kami, fault. Sinong sisisihin? Eh, kasi nag-ask kaming support, walang sumuport. Eh di, sarili na kami ng ano. It's your time to Sarili shine. na. Show them what you got. Diba? Pero, Mag-self, ganun lang. Pero okay naman. Kasi, alam nyo na, dito sa Pilipinas. So, yun. something that we cannot, we, something that we can, Hindi natin change kasi wala tayong power to do that. something that Kahit we na, cannot change. kahit As na a sabihin mong normal Filipino people. mag-aral ka ulit, tapos mag-apply ka dito, hindi rin naman guarantee. Kasi marami akong kilala nag-graduate, pero nung nag-apply sila, pareho kami ng sweldo, pareho din lang ng binagsa kanilang work. Kasi yung graduate nilang work, pag dinabaho nila dito sa Pilipinas, grabe yung basic, di ba? So, yun. That's the reason why I didn't finish my university. Kasi nga, yun din talaga yung paniniwala ko na parang in some point of being a worker, parang hindi masyadong mabigat yung education attainment mo when it comes to compensation. Sure yan. Totoo yan. Though Pero mayroon din mas, naman yung may mga iba sa ibang industry, they consider it one. Parang sa mga lawyers, sa mga Engineers, yung utak yung mga natin hindi pang professionals. ganun eh. Oo. Yes, pero pag yun sa industry namin, parang hindi eh. Kasi kahit sino pwede makapasok dito sa industry. True. pero, As long as you have that Pinap- skills, pina-priority nila syempre yung may yun lang, education. may education. Meron lang yung parang, okay, priority kayo kasi nakagraduate. Ganun lang. Pero, Yun na nga. same. True. Same. Sad. Kaya, Meron ka sad, lang, pero, parang meron ka lang konting special treatment. Kasi, oy, nag-aral yan ng matagal. Consider nyo na. True. True. Yun lang yung advantage doon. Alam mo din sa Thailand, hindi sila ganun. Ano sila, more on ano sila Experience, talaga, skills. experience and skills. Ganun nga, Dito dito nga, sa ibang bansa. most of my staff, they are not graduate. May mga iba high school lang natapos. Parang iilan lang nakatapos talaga ng university. May mga, mostly sa kanila nakatapos ng, ano kasi yung K-12 sa atin? How do you call it? K-12. K-12. Parang ganun lang yung natapos nila. And nag-continue na sila mag-work. Ako rin naman yung isang reason kung bakit sila nag-work agad. Kasi yung mga dati kong mga trainees, like ko silang ina-encourage na you have to work early so para makapag-rest ka ng maaga din sa buhay. May mga nag-decide na okay, ko-continue na nila from trainee naging Yung staff. mga OJT. Ang Ano ba yun? K-12 nila, may training na agad? Parang OJT? Actually, kahit wala pa sila sa grade 12, nasa sila high school, High school pumapasok na yun. sila. High school Parang sa K-12. at the age of 16 dapat nagtitraining ka. Parang grade, ano yan? 10. Yes, 4th year. Third, parang okay Grade na 10. rin, di ba? Kasi, And then, ano sila dito, parang kumbaga kahit ang natapos mo is accounting, hindi ka rin papasok sa accounting. Papasok ka nila sa
housekeeping, ipapasok ka nila sa Kung ano yung housekeeping, vacant na morning vacant na position. Buti pumapayag sila. Oh my gosh. Ano naman kasi high school pa lang naman din na natapos sila, so parang okay. Okay. Ano yun? Parang program nila. So, parang pipiling Parang ko program program yun is accounting. ng country. Tapos na-enjoy na nila yung training ng hospitality siguro. May experience May na mga sila doon. ganun. May Kasi pag mga ganun. nag-accounting pa sila, tatapusin nila yun. Ang dami pa atang ano. Kaya isa yan sa ano eh. May board Talaga. exam ba dyan sa Thailand? Meron. Meron nga yung meron akong trainee before. Ang tinapos na is AB English. Mhm. Pero nag-train siya sa akin sa restaurant. Sabi ko, Mm. bakit ang layo? Beef Sabi nila, egg. kasi parang yung Kaya. kumbaga yung English mo is parang ma-develop while having the customer service. Mm. Sabi ko, okay. Okay. Parang hindi na kasi sa connected eh. Kasi parang kumbaga sa atin, pag English, it's either papasok ka sa school or mag-broadcasting ka, di ba? Or writer, parang production stuff ng isang or magazine, newspapers, radio. Yes. Yun. Sabi ko, kakaiba naman din sa Thailand. Mm. Pero okay lang din, di ba? At least, multi, yes, yung mga staff. It's not our topic, but I just want to share na talagang quality din yung what I mean by quality, okay ang quality ng education din ng Pilipinas. Alam mo kung bakit? Kasi marami ako na-encounter dito na different nationalities. Diba nag-recruiter din ako dito na yung mga engineering, for example, sa India, Pakistan, ganun, wala silang board exam. Tapos when you read their CVs or resumes, ang daming wrong grammar, ang daming grabing spelling. Parang, engineer ka, pero bakit ganito? Parang ganon. Kasi parang, ewan ko, sila nagfo-focus siguro sila sa skills, sa talagang subject sa engineering. More than yung, parang tayo, lahat tinitingnan talaga English, math, science, alam natin yung mga yan. Sila hindi. Parang dun lang sila nagfo-focus. Kaya parang, masabi ko na grabe din yung quality ng education natin kahit pa paano. Kaya siguro mataas yung standards. Kasi pag dito ka nakapag-aral kasi medyo nga, lahat sa atin chine-check, grammar mo, tawag dito. Basta ganon, lalo na pag graduate ka, mataas expectation sa'yo ng mga kumpanya. Alam pag minsan pag binibigyan ako ng compliment ng mga guests na your English is good. Thai ka ba? Sabi ko, no, I'm Filipino. No wonder. Alam mo, pag minsan naiisip ko, parang hindi na-compliment sa akin kasi parang syempre sa atin sa Philippines is normal na lang yun eh. Diba? Bakit And ganyan? compare ka kasi sa hindi naman ginamit ang English for education. True. Yun ang lagi kong sorry. Kaya yun ang lagi kong ina-explain sa mga staff ko and sa mga guests na nagtatanong sa akin kung bakit magaling ang English, maganda ang kasi sabi ko, from kindergarten, ginagamit na natin English for education. Kaya iba talaga English when it comes for Filipinos, diba? Okay, so proceed na tayo dito sa mga shinare ng mga chatters natin kasi nag-post ako. Tinanong ko sila, how will you know that you're underpaid? Ganyan. Nakakatawa kasi yung mga katrabaho ko, sila yung mga nag-comment doon sa akin na if you join this company, you will know. Ganyan sila. If you're working with this company, ganyan sila. Tapos, meron din sumagot na, by knowing how much your friends are making and having same experience as yours, sabi niya. So, parang the same lang din na parang kung ano yung rate mo sa market, tapos hindi mo naman yun na-attain. Yan. Ewan ko, meron din sumagot, sabi niya, relaxing at home. Ewan ko kung bakit sinabi, relaxing at home. Naintindihan niya kaya yung tanong or hindi ko lang naintindihan yung sagot niya.
Meron ba ito? I-analyze natin. Relaxing at home siya. Sabi niya, kung Kasi bobo yung mga... underpaid siya. Oh, Sorry. Nag-relax na lang siya. relax na lang. Sabi niya, kung bobo yung mga katrabaho mo, tapos sila yung mataas yung sahod. Sabi. So, yes, yun lang naman yung sumagot. And thank you so much sa mga sumagot. Maraming salamat po. Yes, maraming salamat po. So, eto, proceed na tayo sa takeaway natin for the episode. And last Yes, episode po. for the season 3. So, babonggahan natin. Yes, babonggahan natin ang ating takeaway. So, nasabi naman na natin na minsan hindi natin kontrolado parang yung economy, yung status ng company, ganyan. So, ito na lang. Advice ko din to sa sarili ko. Okay? Playing too humble will have you overlook, underpaid, and overbook. Okay? So, okay lang maging humble, but sinabi nga natin, lahat naman ng too much, hindi maganda. So, dapat alam mo yung deserve mo at ipaglaban mo yung deserve mo para hindi at the end, ikaw yung kawawa na underpaid. Yeah. Yes. Okay. How about you guys? How about you? Si Bina. Ay, si C. Oh, si B. Si C. Ako Kasi like, may nakita akong takeaway na fight for parang ipaglalaban mo. Pero kasi hindi nga ganon dito sa Pilipinas basta-basta, di ba? So, ang sasabihin ko na lang is nasaan na? Wait lang. totoo bang meron? Meron. Nag-speech mo na siya sa Ano, Nag-speech mo na. Ito, kasi sabi niya, overwork and underpaid is not a choice. It's a consequence. It's a consequence of systematic inequality. So, related yan. Dito sa Pilipinas lang naman, ha? Kasi, alam nyo naman, kahit saan ka dito, underpaid ka. So, yun lang. Siguro na lang, enjoyin mo na lang kung nag-enjoy ka sa work mo, edi go. As long as alam mo naman na kahit, hindi naman siguro yung alam mo yung sahod mo na kahit paano naman, matatawid mo yung mga babayarin mo, bills mo, okay lang. Tsaka masaya ka, dapat enjoyin mo lang. Pero pag hindi, hanap ka ulit ng iba, kahit na mababa lang. Ngayon, basta alam mo masaya ka, okay yung mga nasa paligid mo, yung mga katrabaho mo, okay naman. Di doon ka na lang muna rely. Kasi alam naman natin kahit na hindi ganun kalaki yung sahod. Ganun talaga eh. I mean, hindi mo mababago yan dahil dito sa ng Pilipinas, sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya naman, sa gobyerno dyan, Kaya naman. Yan lang naman. BBM. So, yun. Maraming salamat po, mga chatters. Hoy. Hindi nagbigay. Baka gusto mong ma-undercut. And then, this is from my friend, from Hardin Lawrence. Wow. He said that don't set compensation as a goal. Find work you like and the compensation will follow. So yun nga, gaya nga na sinasabi namin kanina, hindi lang naman in finding a job, hindi mo lang iisipin dapat yung in-earn mo. Dapat isipin mo din kung ano yung matututunan mo dun sa job na yun. So, hindi siya masyadong sa topic namin na being underpaid. Pero, kasama na rin siya kasi trabaho naman itong pag-uusapan natin. I mean, di ba? In finding a job, you always have to consider the things that you will learn from that job also. Na kahit na hindi ka well compensated, at least there is an appreciation din naman. And there are a lot of benefits that you will get from the company. That's it. Maraming salamat. Yay! That's the end of season 3. Kaya nga, tapos na tayo. Alam mo, maganda din naman yung natin, interval natin na 12 episodes per season. 3 months na rin to.
Actually. Talaga ba? Parang kailan lang nag-ruleta pa ako. Yes. Parang kailan lang ang mga pangarap Grabe. Ano? Ay. ay Bakit? hirap abutin. So, natapos na natin yung season 3. And, sobrang dami nating napag-usapan sa iba't ibang aspeto ng buhay. And talagang nag-enjoy ako. At nagpapasalamat ako sa mga knowledge and mga experiences na na-share ninyo. Yun lang. Siguro ito na Yeah. huling season. Charot. Charot lang! Hindi, at Pinagsa. saka dapat kailangan nyo ma-excite sa next Season. season because the topics that we will be having in that season would be interesting Yes. and full of fun. Puro experience Kaya lang babaguhin na yan. po namin babaguhin na po namin yung pangalan namin. Ang magiging pangalan namin is Fun Fun Fun. Yun na Iba-ibang yun? spelling. Iba-ibang spelling. Really? Okay, so maraming salamat po sa lahat ng nanood ng aming 12 episodes for this season 3. And sana kasama pa rin namin kayo for the season 4. Thank you so much Ay, talaga. abangan nyo yung abangan Sa nyo mga- yung first Yes. guest natin sa season 4. Yes. Yes. Yes, meron tayong pang tawag dito, pang welcoming ng season 4. Okay, True. maraming revelations, maraming talagang mga harapan, confrontation. Charot lang. Baka mag-expect sila. Hindi. Pero sa mga chatters na sumubaybay sa amin ngayong season 3, maraming salamat and hopefully marami kayo natutunan sa amin and hopefully natulungan namin kayo in a way, diba, sa buhay niyo. Because I think the topics that we had in the season is very relevant sa buhay Yes. natin ngayon. Mm-mm. And Kasi syempre, diba yung thank you pinagdaanan din. natin mga topic is mga experience natin. Parang base sa atin yun. Yung tiga-apat na yun. Mm-mm. Really. And thank you din sa mga chatters natin na nag-share ng mga thoughts nila, diba? Every episode. Ayun, na na-share natin, nakuhanan din natin ng mga knowledge. Ganon. So, yun. It's not So, yun, yet a maraming goodbye, salamat. but just an ending Yeah. of the season. Yeah. See you sa next season namin. Thank you. Bye. Bulaga. Okay, puso. Bye. Sige, bye. Sabay-sabay tayo ganun. Bye. O sana sabay-sabay. Okay. Black na mo yun sa inyo. Kaya nga yun sa'yo. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, The Group Chat. For YouTube, The Group Chat with ABC. For Facebook, The Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye-bye.